Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay sovereignty, soberenya. Nakikisabay tayo sa napakagandang talakayan kaninang umaga ng Asian Century Journal. Sina Camentong Laurel, sa Sugando Sasot, and Daniel Dong. No? Pinag-usapan nila din pili yung mga violation ng ating sovereignty bilang bansa. Pero ano ba itong sovereignty na ito? Kasi tulad ng demokrasya, this is an abstract concept. No? Pag sinabing democracy, sovereignty, etc. No? Ano bang ibig ko sabihin ng abstract? Halimbawa, try to think of 1,000 trees. No? Close your eyes, think of 1,000 trees. Ngayon siguro, makikita mo napakaraming kahoy, punong kahoy. Ngayon, subukan mong bilangin isa-isa yung 1,000 trees, yung 1,000 kahoy na iniisip mo. Imposible, hindi mo magagawa yan. Kaya itong mga konseptong sovereignty, democracy, abstrakto eh, no? Tulad ng 1,000 trees. No? Paano ba natin ito mararamdaman o mararanasan sa araw-araw natin na pamumuhay? Paano ito nakaapekto sa pagkain sa ating hapagkainan? No? Saan ba nanggaling to? Etymologically, sovereignty came from the Latin soveranus, meaning supreme, above, paramount. No? Sa Pilipino, ang pagsasalin ay soberenya, parang ganun din. Pero may ibang pagsasalin na medyo interesting. No? Kasarinlan, ang isang pagsasalin na medyo nagustuhan ko ay kapangyarihan. No? Kapangyarihan na mamuno, kapangyarihan na mamuhay, kapangyarihan na maging independente. No? Itong konsepto ng sovereignty nagsimula to ng 16th century, conceived by Jean Boudin, no? To refer to the sovereign rule of the king over the feudal lords. Kasi sa Europe, siyempre maraming feudal state, maraming feudal lord. So pinakita yan na ang hari ay may sovereign power, may pinakamataas sa kapangyarihan sa mga uh, feudal lords na ito, no? And the concept of national sovereignty emerged during the late 17th century to 18th century during the birth of the nation state. Among the thinkers, the philosophers that developed this idea, sina Thomas Hobbes, around 1588 to 1679, si John Locke, mga British empiricist to eh, 1632 to 1704, and of course the French Jean-Jacques Rousseau, 1712 to 1778, no, to designate, especially around 18th century with the emerging national concept of and national sentiment of nationalism, no? Umusbong ito ang konsepto ng sovereignty na ang isang bansa ay may malaya, may kapangyarihan na patakbuhin, no, ang kanilang bansa ayon sa kanilang national interest. No? Ngayon, sa ating mga Pilipino, naintindihan kaya natin to. Sa palagay ko, napukaw lang to or nadala sa public domain itong discussion ng sovereignty nung nagkaroon ng mga issue sa South China Sea, no? Nung naglabasa na yung mga propaganda na atin to, no? Atin ang karagatan, inagaw ng China ang ating karagatan, China violated our sovereignty. No? Doon medyo siguro umusbong din sa diwa ng malay tao ng mga Pilipino itong soberenya na ang atin atin. No? Uh, pero ang international law kasi nag-evolve din, tapos nagkaroon pa ng UNCLOS, United Nations Convention on the Laws of the Sea, around 1982, na sovereignty only applies to land. Pagdating sa karagatan, 16th century doctrine pa to, that we don't have sovereignty because of the 16th century doctrine
that the sea is the common heritage of mankind. No? Wala nagmay-ari ng mga dagat, karagatan dahil ito ay common heritage of mankind. Isang katauhan ang may-ari nito, hindi lang isang bansa o isang continent, no? Kailangan sa UNCLOS, may mga provision doon tungkol sa mga territorial waters, 12 nautical miles, kung sa, in the case of coastal state, where we are a coastal state, meron tayong 12 nautical miles na territorial waters. No? Pero kahit dyan, ay hindi absolute, may sovereignty tayo, pero hindi absolute yan kasi may rights of innocent passage kahit sino pwedeng dumaan dyan. Innocent passage, no? Wag lang yung warship. Nilalapastangan ng Amerikano yan araw-araw. Kaya nga tawang-tawa ko kay Tariela, halos araw-araw nag-post na may mga Chinese Coast Guard daw na nakita sa karagatan ganito, ganyan. Nagra-rights of innocent passage yan, tapos Coast Guard yan, civilian yan. No? Parang pinapakita niya lang that China is again violating our sovereignty. Kahit si Carbio nung unang pumutok ng mga issue ng South China Sea, nahulog ako sa upuan ko kasi sinabi sa 200 nautical miles EEC daw yan, may sovereignty tayo. Wala po tayong sovereignty dyan, kundi sovereign rights. Ilang beses ko lang sinabi yan, ano lang yan, fishing, saka exploitation ng mga resources sa karagatan at saka sa seabed. No? Pero bandang uli, pinalitan din ni Carpio. No? Sinabi niya rin sovereign rights. No? Siguro may nagturo o nagising siya o nalaman niya o nabisto siya na nambobola. No? May sovereign rights, may sovereignty daw tayo sa karagatan. Ngayon, dito na siguro napukaw ang sentimento, ang malay tao ng Pilipino tungkol sa sovereign ang atin inagaw yung sa atin. Kasi technically, sovereignty only applies to land. No? Pero kahit na, yun, so far siguro yun ang sa diwa ng Pilipino na ang sovereignty ay ang mga pagmamay-ari natin sa kalupaan, sa karagatan. Pero hindi pa klaro o hindi pa hinog sa malay tao ng mga Pilipino that sovereignty also uh, includes the right to self-govern, to direction as a country, the right to self-rule, the right for independent foreign policy. Kahit sa Constitution natin, Article 2, Section 7, andyan yan, that the state shall pursue an independent foreign policy. Kanina umaga, ito mahaba yung discussion dito kasi ilang beses tayong dinidiktahan ng mga banyagat, lalo na ng Amerika, kung ano ang maging foreign policy natin. No? Simula pa noon, kaya nga sa unang episode ng Bugtaw, sa Iligay noon pa yun, no? Nilabas ko doon kung gaano kasama ang Amerika kaya hindi tayo umudlad pagkatapos ng giyera kasi ayaw nila tayo mag-industrialize. Kundi maging depende pa rin tayo maging sa uh, import, no, ng foreign goods and source of cheap raw materials and cheap cheap labor. No? Mula pa noon, simula nang na-colonize tayo ng Espanya hanggang sa Amerika, dinidiktahan tayo. Naalala ko nung elementary, no? Ang sa ano ata yun, Araling Panlipunan, tinuturo doon that Spain brought the Christianity, America brought education. Para baga may utang na loob po tayo kasi para bagang mga taong gubat tayo tapos ginawa tayo Kristiyano kasi barbaric tayo. Sino bang barbaric kundi Espanya? Ilang Pilipinong pinatay nila. Ilang ginto ang kinuha nila dito, dinala sa balik sa Espanya. Ilang pari inabuso yung mga kababaihan natin o mga batang lalaki natin. Hanggang ngayon, nangyayari yan. No? Ganon din ang mga Amerikano. So para bang ang turo sa atin, may utang na loob pa tayo sa mga kanluraning mga bansang ito. No? Na sa totoo lang, nag-colonize sa atin, ng api sa atin. No? Kumuha, nilapastangan ang mga natural resources natin. At hanggang ngayon, nangyayari yan. No?
Tulad ngayon ako ay nalulungkot na naman habang ang Asia ay talagang progressing in leaps and bounds. Na iwan na naman tayo kasi inaway natin ng China hindi dahil sa ating kagustuhan kundi sa dikta ng mga Amerikano. Ang chief architect natin ng foreign policy ay ang presidente mismo. Pero teka, no, minsan iniisip ko, paano kung ito yung pananaw niya na nakakabuti sa Pilipinas? Ang kanyang direksyon ngayon na awayin ang China at makiapid sa mga Amerikano. Uh, Nung nakaraan, yung Protagoras and fake news, sabi ko, it's not a matter of perspective, hindi pananaw, kundi pagpanik talaga kung ano ang totoo. No? Katotohanan kung anong talagang nakita, ano talagang narinig, ano talagang nangyari. At ang nangyari naman sa kasaysayan na ang mga Amerikano ay hindi maaasahan, walang ginawa kundi lapastanganin tayo, apihin tayo, at gamitin tayo na ginagamit naman ngayon. No? Diba, biro mo ha, kung if Bongbong Marcos is going towards the right direction in his foreign policy, bakit ang Asia is progressing? No? Bago lang, may train na from Bangkok to Beijing sa Indonesia, ganun din, Vietnam, ganun din. Tayo nahuli. Kasi inaway natin ang new economic superpower and new science and technology superpower, which is China. Hindi may iwan talaga tayo. Anong napala natin sa Amerikano? No? Mulat sa pool pa naman, wala tayong napala dyan, ginamit lang tayo. No? Nilubog pa tayo sa utang. Bakit ganito si BBM? Kasi bago ng eleksyon, ano siya, maka-China siya, galit nga siya sa Amerikano kasi ito, dinukot yung tatay niya. Alam na natin, the rest is history, yung mga kwento-kwento diyan, bakit biglang bumaliktad si BBM at nagang pro-US. Takot din siya kasi talagang patatanggal sa ng US. So if you want further information to this, tingnan nyo lang sa YouTube, type nyo, The Confession of an Economic Hitman, si Joe Perkins. No? Pag may bagong presidente, lalapit yung mga economic hitman, papipiliin sila, bala o sobre. No? Sinabi nga binanggit nga ni Joe Perkins doon, yung mga Latin American president na hindi tumanggap ng sobre, patay. No? Either by plane crash, majority plane crash, or accident. No? Siguro sobre din pinili ni BBM kaya bumaliktad siya at the expense of the Filipino people. Biro mo, dahil sa naniniwala tayo sa dikta ng Amerika because America created this artificial fear against China kasi walang intensyon ng Amerika na ang Pilipinas at China ay magiging magkaibigan. No? Ayaw nila yan. Kita mo yung mga project na Manila to Bicol rail, canceled lahat. No? Ang daming project na kinancel sa dikta ng mga Amerikano. No? Kawawa naman ang Pilipinas. No? Walang intensyon ng Amerika. May iwan talaga tayo. Kikita mo lang, nagpa-progress ang Asia. Tayo naman, because of this artificial fear that China will invade the Philippines, China is salbahe, inagaw ang teritoryo natin. Ang daming Pilipino nagugutom, ang bagsak na bagsak ang ekonomiya, pero ang armed forces namili pa ng mga multi-million dollar na mga mid-range missile. Talaga namili ng armas kaysa yung namili ng pagkain. Kaya wala talagang direksyon ng Pilipinas. Kawawa naman, sinumpa ata itong bansang ito. No? Yan ang kasalanan natin yan dahil sa pagkiling natin sa mga Amerikano. Pero hindi naman lahat eh. In fact, kaya lang, yung talaga nakakaintindi, kukunti lang yon, they are the voices in the wilderness. Pero, naniniwala ako, even the stones will cry out. Darating at darating ang panahon na ang katotohanan ay uusbong.